ating brain at saka skin are bound to each other. Ibig sabihin, connected sila. Kaya kung ano man yung naiisip ng isang tao, kuminsan naapektuhan din yung balat. Bakit ba nagkakaroon tayo ng mga pagbabago sa ating balat kapag tayo ay na-stress? Nagpo-produce tayo ng hormones, yung tinatawag natin na cortisol at saka adrenaline. Ito yung responsible for changes in our system, no? Kasi kapag ikaw ay may cortisol at saka adrenaline, nagkakaroon ka ng anxiety. Tapos walang ka ng ganang kuminsan kumain at kuminsan naman overeating ka naman. No? Iba-iba ang manifestation ng bawat isang tao na under stress. Kuminsan, meron ka ding mga mannerisms na napoproduce ng stress. Like for example, scratching, peeking on your skin, o kinakagat natin ang ating mga kuko, kuminsan naman pinuputol natin yung mga buhok natin or binubunot natin yung mga buhok natin. So, these are all manifestations of a person who is under stress. Meron ako actually na ginawa na article about this. Kapag meron akong pasyente na, for example, nagkaroon siya ng COVID o kaya nanganak siya, these are all form of stress. So, after having COVID-19 and after giving birth, 3 to 4 months after, naglalagas yung hair nila. Tapos meron din ako pasyente na bata, actually mga 4 yatang bata yun na nung naghiwalay yung parents nila, binubunot nila yung sarili nilang buhok sa tuktok, kaya nakakalbo yung part dito. Ito yung tinatawag na trichotillomania. Meron din ako isang pasyente na yung mother ay sobrang stricto sa mga grade ng kanyang anak, Kaya ang nangyari, yung asthma nung anak niya sa balat ay nagiging mas grabe. Kasi every time na lang na makakakuha ng mababang grade yung bata, napapagalitan o na pagsasabihan. Kaya talagang parang stress na stress yung bata mag-aral. Ayan, so these are just some examples of stresses that can affect our skin, hair, and nail. Pag nagkaroon ka ng chronic stress, ito yung nagkakaroon talaga ng problema. Which means na araw-araw na lang galit ka, araw-araw na nag-worry ka. Kapag may chronic stress ka, so you produce a lot of cortisol and adrenaline. Ang cortisol, kapag ito ay dumadami sa ating katawan, nagda-damage ito ng DNA natin. Nagpo-produce kasi siya ng free radicals that can damage our DNA and lead to cancer. Kapag ka naman ang stress mo, ang naapektuhan ay yung elastin at collagen mo, which is responsible for plumping the skin and for youthful appearance, yun nga ang mangyari. Magkakaroon ka ng fine lines at saka deep wrinkles. So kung ikaw ay nagkaroon ng increased exposure to cortisol, so nawalan ka ng hyaluronic acid o nabawasan yung hyaluronic acid mo at collagen sa balat, ninipis ngayon yung balat mo. Pag numipis yung balat mo, pag ikaw ay nahawakan ng mahigpit o tumama lang ng konti dyan, magkakaroon ka ng easy bruisability, yung pagpasa-pasa. Okay? So, yung mga sinabi ko na yun, related lahat sa stress yun. Chronic stress. Pag chronic stress, iba talaga kasi affected lahat yung skin mo, yung buhok mo, at saka yung mga nails mo.